Hello people! Nung nakarang araw, gumawa tayo ng ciabatta bread. Sakto dahil marami tayong discard starter. Tapos, yung lunch namin nung time na yan ay pansit. And kailangan natin ng kiluhan pagka mga ganitong bread para eksakto yung measurement. I add 720 grams of water and 200 grams of discard starter. Sa mga naguluhan dyan, kung saan galing yung discard starter, balikan nyo yung journey ko ng sourdough starter. Ang discard is yun yung kinukuha ko everyday bago ako nag-feed. Instead na itatapon, kinikip ko yan sa fridge and pwede yan magiging bread. Like itong ciabatta or any kind of bread na mga soft bread, pwede mong ilagay ito. Nag-add ako ng half tablespoon dyan ng yeast dahil gusto kong i-bake yan same day. At naglagay tayo ng 2 tablespoon ng olive oil and 1,000 grams ng all-purpose flour and 20 grams ng salt. Kung wala naman kayong discard starter or active sourdough starter, pwede pa rin kayong makagawa nitong bread na to. Meron tayong recipe nito, parang first ciabatta bread ko nagawa. Wala tayong sourdough starter na nilagay. And saka gustuhan kong i-bake yan same day dahil gusto kong i-pair yan ng Chinese noodles, which is yun yung pagkain namin that day, 3 days ago. So, nilagyan ko siya ng yeast para matulungan yung ating discard starter. Discard kasi it means unfeed na siya or hindi siya active. So, after nilagay yung mga ingredients, i-mix lang natin yan until ma-form ng shaggy dough and leave it for 1 hour. After 1 hour, ay magsimula tayo ng stretch and fold. Cover uli and leave it for 30 minutes. Then after 30 minutes, nagsimula ako ng coil folding. In fairness, na-miss ko tong ganitong kaganapan ko. This is so satisfying pagka ganito na yung gagawa ko. Yung mag-stretch and fold ka na or coil folding. Alam mo na maganda yung texture ng dough pagka basta nararamdaman ko na maganda yung kakalabasan ng dough pagka ganito na siya o ka-stretchy. Hindi na siya sticky, tapos stretchy na siya. So, i-fold lang natin yan until kaya natin siyang i-fold na hindi masira yung kanyang gluten. Kumbaga, hindi siya mapupunit. Then, rest ulit for 30 minutes. And then, after 30 minutes, nagsimula ulit tayo ng coil folding. Bali 2 hours lahat yung gawa ko na yan. Hindi kasali yung 1 hour after na mix. So 3 hours lahat ng kaganapan na yan. O diba? Pero hindi lang naman yan lang yung gawa. Parang siningit-singit ko na nga lang yan. Nag-bake ako nung time na yan para dalhin sa ibang bahay yung mini hotdog bread para sa mga amo. So yung sa mga oras na yan kasi or sa araw na yan, kumain yung mga amo sa kabilang bahay or sa kapatid ng amo kong lalaki. Doon sila nag-iftar. So, yung ganap ko dyan, pagkain namin ni Belle at yung 3 men na mag-i-iftar. So, yun yung fried noodles. Tapos, gumawa ako ng ciabatta bread. And ito yung pinaka-last natin na coil folding. Ito yung pinaka-last na set. Bali, ika-4th set ng ating coil folding na ginawa. And pagkatapos nito, ilagay natin yan sa isang lagayan kung saan meron siyang takip and i-ferment natin or i-rest natin yan ng 4 hours. Until mag-double yung size, bubbly, and ano na siya, jiggly, ganun. Mag-double na dapat yung size niya at hindi na siya sticky, hindi na siya masyadong madikit sa kamay. Kung gusto nyo naman na overnight yan, kinabukasan yan, i-bake, usually na ginagawa ko. After nito, ay ilalagay nyo yan sa fridge. Pero dahil sa gusto ko ngang i-prepare to with Chinese noodles, after bulk fermentation or 4 hours ng pagpapaalsa, ay ibibake na natin yan. So, ilagay lang natin yan sa surface na yan. Tapos, dahan-dahan natin yan siyang ipa-flatten. Dahan-dahan, as in super dahan-dahan, kasi yung mga bubbles dyan, hindi na natin yan kailangan i-deflate kasi kailangan natin siya. And ikakat lang natin yan na as is ganyan. Ganyan lang talaga kasimple yung ciabatta bread. So, ang ciabatta bread ay ano yan siya, parang best yan siya for sandwiches. Then the focaccia naman, yung focaccia for dipping naman yun.
Okay? Naintindihan nyo ba ako? Itong ciabatta bread is, ano to siya, prefer for, ano yan siya, mga sandwiches. Pero pwede naman yan siyang, like, focaccia yan, pagkain. Depende yan sa inyo. Pero kasi ito, pwede itong malagyan ng mga palaman. So, ganyan lang yan siya. Ikakat, according sa gusto nyong size, pwede ding pataas, pahaba, ganun, or square lang, depende sa gusto nyo, or kalaki na gusto nyong sandwiches later. Then, yung ating oven, naka-preheat ng at least 30 minutes, yung ready to bake na talaga, mainit na yung ating oven, saka natin yan ilagay. And, hindi ko na yan pinaalsa dahil okay na yung ating ciabatta, nakaalsa naman yan siya at hindi siya nag-deflate. So, hindi ko na yan siya pinaalsa pa after kong kinat. Diniretso ko na yan sa oven. And, ibibake natin yan ng 450 degrees Fahrenheit. Nung nakarang araw kasi, yung amo kong lalaki naghanap ng tinapay. So, yung mga tinapay dito, pagka hindi maubos ng isang araw bago na bake or bago dumating dito, kung meron na silang binili, nilalagay yan sa freezer. So, yung pang sahur nila nung nakaraan, na naghanap sila ng bread, nagtatanong sila kung meron ba akong fatire na nagawa na nakalagay sa freezer. Sabi ko kasi mini pizza lang yung nandun. So gusto nila yung mga sandwiches. Kaya naisipan ko to at the same time, pang best pair din to ng pagkain namin on that day. O diba medyo marami-rami din tayong nagawa. Meron din tong para sa mga amo. So ito, pagkatapos kong namuldi lahat or na-divide lahat, nilagay ko na yan sa oven. I-bake natin yan ng 20 minutes sa 400 degrees Fahrenheit na meron siyang water para mag-steam. Nakakatulong yung tubig na yan para yung crust niya maganda yung kanyang kinalabasan. Parang mag-crispy konti yung kanyang mag-crispy yung kanyang outside and soft and bubbly texture and chewy inside. Ganon yun dapat yung ciabatta. And after 20 minutes, tinanggal ko yung water and binake ko yan ng 15 minutes. Down lang yung apoy and 5 minutes sa top para mag golden brown yung top. Ang sarap nito lalo na pag freshly bake. Pero pwede nyo ilagay ito sa freezer tapos kung gusto nyong gamitin, initin nyo na lang konti sa microwave tapos ilagay nyo sa griller. So, doon sa mga merong mga sourdough starter, yung discard nyo, instead na itatapon, pwedeng-pwede yan i-keep sa fridge as long as na-activate or active na inyong sourdough starter. Pero pagka yung journey nyo ay nagsisimula pa lang kayong mag-feed ng inyong starter at hindi pa siya okay, hindi pa siya active, ibig sabihin, hindi pa yan siya pwedeng gamitin yung mga discard. Pwedeng-pwede pang halo sa iba't ibang bread like mga soft bread or pancake, waffles. Kain. Shout out sa inyo. Kain tayo. Kain tayo, kain tayo. Dinner. Pansit. At ciabatta. Man tayo. Pala yung mga men. Yung military men. Bukas kaya.
Tatay bahay. Sabaw na naman yun dito. Baka adjust na naman. Gamso. Hindi na bago yun ah. Broccoli soup naman.